Tatawid ba talaga tayo dyan? Tingnan nyo naman oh, lumang-luma ng itsura ng tulay. Nilulumot na nga eh. Baka maputol yan kapag tinawid natin. Siguradong sa ilog ang bagsak natin. Ang lakas pa naman ng agos ng tubig oh. Siguradong patay tayo dyan. Ang dami mong angal. Sinabi ko naman sa'yo na pwede kang bumalik at magpahuli na lang sa pulis. Teka, Raul, Kanoy, ilan ba tayo rito sa loob ng gubat? Ewan, 3 lang naman tayo nandito ah. Bakit ba? Hindi lang yata tayo 3 rito. Mukhang 4 tayo nagtatago sa gubat na to ah. 4? Story time. Ako si Kanoy ng Palawan. Isa akong dating preso at kakalaya ko lang noong 2025. Nakapatay kasi ako dati. Mga taong 1994 pa yon. Kasama ko nito ang mga kaibigan kong si Raul at Timok. Pare-pareho kami mga binatang patapon na ang buhay noon. Hilig namin sumali noon sa mga gang sa lansangan. Kaya lagi kaming nasasangkot sa mga rayot at kung kani-kanino kami napapaaway. Kaya yon, marami ang galit sa amin noon. Hanggang isang madaling araw nga ay bigla kaming sinugod ng isang gang. Sa tindi ng rambulan, napatay naming 3 yung isa sa kanila. At dito na nga nagsimula ang bangungot na magpapabago sa buhay ko. Putik, buti nakatakbo kagad tayo bago pa dumating yung resback ni Benjo. Ang problema natin ngayon, paano natin lulusutan yung pamilya nun? Kanoy, ba't tayo ang mamomroblema? Sila yung nauna eh. May dala pang ang baril yung gago eh. Mamamatay tayo pag di natin pinalagan yun, no? Utak nga, Imok. Sa tingin mo ba papakinggan pa tayo ng mga yon? Nakapatay tayo. Yun lang mahalaga sa kanila. Wala na silang pakialam kung sino na una. Ang malalapan nito, politiko airpat nun eh. Siguradong tapos tayo kapag nahuli tayo. Wala tayong kawala dito sa bayan. Mabuti nga kung ikukulong lang tayo eh. Paano kung ipatumba tayo o ipasalvage? Eh ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan nating lumayo. Tumakas muna tayo. Kaso, politiko yung tatay nun eh. Maraming dalaman yun. Mahanap at mahanap tayo kahit saan pa tayo magtago. Sa gubat, doon sa bahagi malayo sa kabihasnan. Doon muna tayo magpalamig. Oh, tama. Yung may ilog na may lumang tulay. Bihira ang mga may napapadpad doon. Mga gago ba kayo? Kaya nga walang pumupunta doon. Kasi may usap-usapan na may halimaw daw doon eh. Kaya nga magandang taguan, Imo. Walang mag-iisip na doon tayo pupunta. Dahil takot ang mga tao doon. Saka, huwag kang nga nagpapaniwala sa mga kwentong barbero na yan. Eh kung paano kung totoo? Delikado tayo doon mga chong. Alam mo kung naduduwag ka, huwag ka nang sumama. Dito ka na lang. Magpahuli ka sa mga pulis. Baka sakaling maawa sila sa'yo at di ka tanda rin ng bala. Walang nagawa si Imok nito. Pinuntahan nga namin 3 yung sasabing gubat ni Raul. Bandang 5 na ng madaling araw nito nang lumakad kami papunta doon. Wala kami ibang dala kundi mga suot lang namin. Tapos 2 itak at isang lighter. Para sa amin, sapat na mga to para mapanghuli at mapang-ihaw ng mga hayop sa gubat. Isa pa, mapuputol din namin ng mga halaman sa daan. Kaya makakaya naming makapagtago doon. Ilang oras kami naglakad para makalayo kagad sa bayan. Hanggang sa bumulaga nga sa amin ang ilog na may lumang hanging bridge. Mga 8:00 na siguro ng umaga nito. Tatawid ba talaga tayo dyan? Tingnan nyo naman oh, lumang-luma ng itsura ng tulay. Nilulumot na nga eh. Baka maputol yan kapag tinawid natin. Siguradong sa ilog ang bagsak natin. Ang lakas pa naman ng agos ng tubig oh. Siguradong patay tayo dyan. Ang dami mong angal. Sinabi ko naman sa'yo na pwede kang bumalik at magpahuli na lang sa pulis. Teka, Raul, Kanoy, ilan ba tayo rito sa loob ng gubat? Ewan, 3 lang naman tayo nandito ah. Bakit ba? Hindi lang yata tayo 3 rito. Mukhang 4 tayo nagtatago sa gubat na to ah. 4? Paano tayo naging 4? Tingnan nyo doon sa kabila. May gumagalaw sa halaman eh. Tao yata yun oh. Baka hayop. Oo nga no. Kaso kulay itim lang nakikita ko eh. Baboy mo kaya yan? Tumawid na tayo. Baka pwedeng ihawin yan. O sige. Mauna ka na. Para kapag halimaw yan, ikaw ang unang kakainin. Mga ulol. Si Imok lang naman naniniwala sa ganyan eh. Tumawid nga kami sa tulay ng paisa-isa. Para hindi bumigay ang tulay sa bigat naming 3. Kailangan naming mag-ingat. At baka maputol na to. Dahil may kalumaan na rin to. Pagkarating namin sa kabila, ay agad naming hinanap yung nakita naming itim na hayop. Pero wala na to rito. Dito na nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Nanlalamig yung pawis ko kahit tirik na yung araw. Wala talaga dito ah. Mukhang nakalayo na yata yung hayop na yun ah. Sayang, almusal na rin yun eh. Maghanap lang tayo ng iba. Meron naman siguro mga palakaw ibon dito. Eh ganun na nga, unahin natin yan. Mamaya gutumin tayo rito eh. Oy Kanoy, ano tingin mo? Uy Kanoy, ba't natutulala ka dyan? Ha? May sinasabi ba kayo? Sabi ko unahin natin maghanap ng makakain. Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't parang natutulala ka dyan? Wala, nakikiramdam lang ako. Sige na, maghanap na tayo. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Babae? May babae rito! Halos mapatalon kami sa gulat nang may babaeng bigla na lang nagsalita.
Nang lingunin namin to, ay nakatayo to sa may di kalayuan. Una ko napansin ang napakahaba nitong buhok na umabot hanggang hita nito. Medyo matangkad at morena. Tapos nakasara yung kaliwang mata nito. Parang bulag. Ang suot lang niya ay isang itim na telang nakatapis sa parang malon. Pero kahit ganito ang ayos niya, napakaganda niya. Ikaw ang dapat namin tanungin yan, miss. Bakit ikaw lang mag-isa dito sa gitna ng gubat? Babae ka pa naman. Lugar ko to. Kayo ang mga dayo rito kaya kayo ang dapat kong tanungin yan. Aba, Amazona to ha. Matapang. Akala mo kung sino. Oy, Raul, wag mo nang ituloy ang iniisip mo. Mukhang mahihirapan ka lang dyan. Langya, kilala mo talaga ako, Imok ha. Kung ayaw pumayag, edi pilitin. Ganun lang naman kasimple yun eh. Hindi ko pwedeng palagpasin yan no. Tigasin pero maganda. Saka, haharap sa atin na ganyan lang ang suot. Pero ayos na yan, para mabilis mahubaran. Raul, gago ka talaga no. May tinatakasan pa nga tayong kaso eh. Gagawa ka na naman ng panibago. Hindi naman problema yan, Kanoy. Babaeng gubat naman yan eh. Hindi yan makakapagsumbong sa mga pulis. Sinasabi ko na nga ba eh. Mga salbahing tao kayo. Hindi kayo dapat nandito. Kung mabuti sana kayo, baka tulungan ko pa kayo. Eh kaso hindi. Eh ano naman ngayon kung salbahe kami? May magagawa ka ba, ha? Umalis na kayo habang may araw pa. Kapag inabot kayo ng dilim dito, siguradong huling sikat ng araw nyo na to. Talagang ikaw pa may gana magbanta, ha? Umanda ka sa akin. Yun lang, tumakbo na. Tinakot mo kasi Raul eh. Abulin natin. Tara, bilisan natin. Kung taga rito yan, baka may bahayan dito sa malapit. Pwede tayong sumilong at kumain doon. Mabilis naming sinundan yung babaeng yon. Nung unay nakikita pa namin kung saan siya pumupunta. Pero sumuot siya sa may damuhan. At pagkatapos nito, ay tuluyan na siyang nawala. Nakatakas na. Wala na akong makita rito eh. Sayang naman. May makakasama na sana tayong bebot habang nandito tayo sa gubat eh. Ang ipinagtataka ko lang, ba't ang bilis naman yata niyang nawala? Tingnan niyo nga. Ang kapal at ang taas ng damo sa pinuntahan niya. Paano siya nakalusot dyan ng ganun kadali? Taga rito siya, Kanoy. Tabisado niya tong lugar. Siguradong minlusutan yun na hindi natin alam. Ano nang plano natin ngayon? Hahanapin ba natin yung babae? Galugarin natin tong lugar. Baka may mahanap tayong mapagpapahinga natin. Ituloy na rin natin ang paghahanap ng pagkain. Saka na natin isipin yung babaeng yon. Pero mas maganda kung sundan natin yung posibleng dinaanan niya. Baka may mahanap tayong bahay o makakain doon. Sige, tara. Ginalugad namin ang lugar. Tinahak namin yung posibleng dinaanan ng babae. Sumuong kami sa matataas na mga damo rito. Tapos pinagpuputol namin ang mga damo at sanga. Ang pakay lang talaga namin ito ay makahanap ng pagkain at pwede mapagpapahingaan. Pero ibang natagpuan namin sa damuhan. Mahigit isang oras na yata tayo rito sa damuhan ha. Wala pa rin tayong nahahanap. Kahit aso palakaman lang na pwedeng lutuin. Nakakapagtaka nga eh. Bakit parang walang ibang hayop dito? Kahit ibon wala akong marinig. Pero naamoy nyo ba yon? May naamoy ako mabaho eh. Parang amoy na nabubulok na karne o bangkay. Ha? Oo nga no. Meron nga. Doon ba nagaling yung amoy? Puntahan natin. Tignan natin kung ano yun. Sinubukan namin tumbukin ang pinagmumulan ng amoy. Nung unay hindi naman masyadong mabaho to. Pero habang naglalakad kami kung saan nanggagaling ang amoy, ay patindi ng patindi ang baho nito. Hanggang napahinto na lang kami nang makakita kami ng isang kuweba. Hindi to tipikal na kuweba na nasa gilid ng bundok. Tumpok lang siya ng lupa at bato. Tapos mula sa bunganga nito ay pababa na yung lagusan niya. Teka, may kuweba rito. Mukhang dyan galing yung amoy mabaho. Ano Raul? Papasok ba tayo dyan? Oo, papasok tayo. Teka, sandali nga. Papasok tayo dyan? Eh paano kung may mabangis na hayop pala dyan sa loob? Kung may mabangis na hayop dyan, saan mo na isipin yan? Mukhang ito yung pinakamaayos na pwede natin gawing tirahan habang nandito tayo. Kung sa bagay. Pero mga chong, ang baho eh. Baliw ko talaga eh, no? Anong gusto mo? Magtiis sa mabaho, magtiis sa lamig dito mamayang gabi. Baka nga mamaya totoo yung halimo na sinasabi mo eh. Lagot ka dyan. Mag-ingat na lang tayo. Kung may makita man tayo mabangis na hayop sa loob, patayin na lang natin kagad. Kung hindi natin kaya, lumabas kagad tayo. Pero bago muna yan, maghanap muna tayo ng kahit anong prutas sa mga kain dito. Gagawa na lang din ako ng sulo para may ilaw tayo. Ikaw, Imok, kumuha ka na muna ng mga tuyong kahoy na sisigaan natin sa loob. Ako na maghanap ng mga kain natin. Doon Raulo, may puno ng langka. Tingnan mo kung may pwedeng pitasin doon. Pinuntahan nga ni Raul yung puno ng langka. Tapos kumilos naman si Imok para kumuha ng mga tuyong sanga ng puno. Tumulong na rin ako sa pagkuha ng mga tuyong sanga ng kahoy. Yung mapapayat lang ang kinuha ko para madaling sindihan. Pinagsama-sama ko to at tinilian gamit ang baging para hindi magkahiwa-hiwalay. At ito na rin ang naisip kong gawing sulo. Pagkatapos nito ay nauna na akong bumalik sa bukana ng kuweba. Nakatitig lang ako dito habang hinihintay ang mga kasama ko. Napapaisip na ako kung tama bang pumasok kami rito. Ramdam ko na naman kasi nito yung kakaibang kaba ko. Pareho sa naramdaman ko pagkatawid namin ng tulay. Pero inisip ko na lang na baliwalain ang kutob ko na to.
Dahil kailangan namin matignan kung pwede ba kami manirahan ng ilang araw sa loob ng kuweba. Kasi ito lang naman ang nakita namin pwedeng pagtaguan dito. Pagdating nila Raul at Imo, ay binigay ko na ang hawak kong gagawing sulo. Kinuha ni Raul to at sinindihan. Kumapit naman kagad ang apoy dahil mapapayat at yung kahoy na to. Si Raul ang nauna kasi siya yung may hawak ng sulo. May tigi-isang langka naman kaming dala ni Imo at yung mga panggatong na kahoy na kinuha niya. Gaano ba kalayo ang papasukin natin dito? Yung tama lang para hindi tayo makita mula sa labas. Para mapansin din natin kagad kung may papasok ba dito. Teka, masok pa tayo ng konti. Baka may makita tayong tagumbahagi rito. Yung pwede nating pagtaguan ng maayos. Nakakainis lang kasi. Ang baho talaga rito. Patindi ng patindi yung amoy habang lumalayo tayo mula sa labas. Nagpatuloy lang kami sa pagpasok sa loob ng kuweba. Hanggang sa hindi na nga kami nararating ng liwanag mula sa labas. Yung ginawa ko na lang talaga na sulo ang liwanag namin ito. Pero dito na ako may napansin kakaiba sa nilalakaran namin. Di ko na kaya yung amoy. Dito na siguro tayo. O bumalik tayo ng konti sa may bunganga. Ang sakit na talaga sa ulo ng amoy na yan eh. Ayan, sabing magtiis daw. Tapos ikaw hindi makatiis ngayon. Teka, sandali. Raul, Imo, tumigil muna kayo. Ha? May problema ba? Tignan nyo ito sa may gilid. May butas sa gilid ng bato. Hukay ba yan? Ilawan mo nga Raul. Tignan natin kung anong nasa ilalim niyan. Nang itapat ni Raul ang apoy sa hukay na may 3 metrong lalim, tumambad sa amin ang gabundok na patay na hayop. Baboy ramo, ahas, ibon. Puro lasog-lasog at nabubulok na ang mga to. Pero ang nagpatindig ng balahibo ko, may isang ulong pugot sa gitna ng mga hayop. Ulo ng tao. Ina, ano to? Anong klaseng hayop ang gumagawa nito? Hindi hayop pa may gawa niyan Raul. Tao ang gumawa niyan. Mukhang may nag-imbak niyan dito. Yung babae kanina, siya kaya may gawa nito? Bakit naman siya mag-iimbak ng pugot ng ulo dyan? Malay ko, siya lang yung tao nakita natin dito sa gubat eh. Shh! Tumahimik kayo. May naglalakad papunta rito. Natahimik kami at nakiramdam. Nakakakilabot pakinggan ng ugong ng kuweba. Hanggang sa may sumabay sa ugong na to, may naririnig akong naglalakad palapit sa amin. May naririnig din akong mahinang ungol. Parang tunog ng aso nagigil. Dito na nagsimulang kumalabog ang dibdib ko. Anong tunog yun? Hayop gubat ba yun? Hindi ko alam kung ano yan. Pero alam kong hindi tayo dapat maabutan yan. Takbo! Umalis na tayo rito! Bilisan nyo! Tumakbo kami pabalik. Binitawan namin ni Imok yung langka at panggatong. Parang mabilis kami makatakbo. Pero ilang segundo pa lang, biglang may humiyaw sa likod namin. Isang nakakabinging hiyaw na napakabangis na hayop. Paglingon ko, halos himatayin ako sa nakita ko. Isang napakalaking asong itim. Kasing laki ng kalabaw. Parang uling ang balahibo at nakakilabot. Tapos iisa lang ang mata nito. Pula ang kanang mata niya at sarado naman ang kaliwa. Puta! Anong klaseng hayop yan? Aso ba talaga yan? Raul, mag-ingat ka. Ikaw ang punteriya niya. Talagang ako pang napili mong unahin ah. Umanda ka sa aking hayop ka. Hindi mo ako mapapatay, tanga! Iwinasiwas ni Raul ang dala niyang sulo. Napatras naman yung aso. Mukhang natakot yun sa apoy. Napansin din to ni Raul. Kaya naman winasiwas pa niya ng paulit-ulit yung sulo para tamaan ng apoy yung aso. Ang kaso, mabilis na nakaiwas yung malaking aso. Hanggang napansin kong nagagalit na yung aso. Ang talim ng titig na nag-iisa niyang mata kay Raul. At sa isang iglap nga lang, ay sinakmal nito ang sulo mula sa kamay ni Raul. Tinapon niya to sa malayot na matay ang apoy. Kaya binalot kami ng kadiliman nito. Nako, lagot, paano na? Yung itak mo Raul, ilabas mo na. Wala na tayong ibang panlaban. Tara na, tumuloy na tayong tumakbo palabas. Bilisan na natin. Tara, maging alerto kayo. Huwag kayong magpapabaya. Binunot namin ang mga itak namin at tumakbo palabas. Ang nasa isip namin nito, tatagain namin yung aso kapag nakalapit sa amin yon. Maya-maya lang, ay nakita na namin ang liwanag ng araw mula sa bungangan ng kuweba. Malapit na tayo! Konti na lang! Ito na natin to! Makakalabas na tayo rito! Diyos ko! Tulungan niyo po kami! Alam kong masama kami pero sana... Ah! Aray ko! Imok! Wisit naman oh! Ngayon ko pa talaga nadapa! Ah! Tulungan niyo ako! Kanoy! Raul! Kamalas-malasan, nadapa si Imok. Bago pa kami makalapit, nasakmal ng asong itim ang binti niya. At kinaladkad siya pabalik sa madilim na bahagi ng kuweba. Imok! Sumagot ka! Imok! Imok! Naririnig mo ba kami? Imok! Hindi na siya sumasagot. Anong gagawin natin? Bumalik tayo sa loob. Iligtas natin siya. Tara, bilisan natin. Teka Raul, huwag kang magpadalos-dalos. Huy! Mabilis na tumakbo si Raul pabalik sa loob ng kuweba. Kaya sumunod na lang ako sa kanya. Pagbalik namin sa loob, may nakita kaming nagpatigil sa mundo namin. Nakasalampak si Imok sa batuhan. Pero hindi aso ang nakapatong sa kanya, kundi yung babae kanina. Hinahalikan niya si Imok. Anong kalokohan to?
Bakit nandito kang babae ka? Yung aso! Nasaan yung aso? Imok! Ayos ka lang ba? Umalis na kayo bago pa gumabi. Yan ay kung gusto nyo pa talagang mabuhay. Kanoy! Raul! Tutulungan niyo ako! Aray! Anong ginawa mo sa tropa namin? Layuan mo siya! May ilang oras pa kayo para makabalik at makatawid sa tulay. Gawin nyo na habang maaga pa. Kanina pa ako naiinis sa pinagsasabi mo ha? Ano ba kasing gusto mong... Raul, sandali. Yung mata niya. Tignan mo. Natigilan kami ni Raul na mag-iba ang kulay na nag-iisang mata ng babae. Mula sa pagiging itim, bigla tong namula na parang dugo. Parehong-pareho sa mata ng asong humahabol sa amin. Tandaan nyo, umalis na kayo bago gumabi. Dahil kung hindi, sasama kayong mabubulok dito. Anong klaseng nilalang ka ba? Teka, sandali! Saan ka pupunta? Tatakas ka na naman? Hoy! Hayaan mo na yung babaeng yun, Kanoy. Unahin natin si Imo. Ilabas natin siya rito. Imo, kaya mo ba ba? Hindi ko alam. Ano nangyayari sa akin? Mahapding sugat ko. Tapos, masakit lang lamunan ko. Masama to. Baka may lason yung laway ng asong yun Mamaya na natin pag-usapan yan. Lumabas muna tayo rito. Doon natin tignan ang sugat ni Imok sa labas. Hindi tayo ligtas dito. Baka bumalik yung asong yun Binuhat namin palabas si Imok. Pilit kong inaalis ang gumugulo sa isip ko nito. Dahil parang iisang nilalang lang ang mabait ang aso. At para siyang aswang. Paglabas namin sa kuweba, tanghaling tapat na, sinalubong kami ng matinding sikat ng araw. Nagulat kami nang bigla na lang nagsisisigaw si Imok. Ang init! Hindi ko kaya! Imok, ano nangyayari sa'yo? Puta, ang hapdi ng balat ko sa araw! Raul, dali natin si Imok sa lilim ng bahagi ng gubat. Doon sa maraming puno. Ano ba nangyayari sa kanya, Kanoy? Bakit siya nagkakaganyan? Aba malay ko, magkakasama lang tayo rito Ilayo muna natin siya rito. Tapos bumalik na tayo sa bayan. Dinala namin siya sa ilalim ng mga puno, kung saan makapalang dahon at hindi tinatamaan ng araw to. Hinubad ko ang t-shirt ko at idiniin sa sugat niya sa binte para tumigil ang pagdugo. Aray! Dahan-dahan, masakit! Buisit na asong yun. Ang lalim ng kagat. Tumagos yata sa buto mo yung ngipin niya Tulungan niyo ako. Ayoko pang mamatay. Gusto ko nang umuwi sa amin. Magpakatatag ka lang, Imok. Kaya mo yan. Makakalabas din tayo sa gubat na to. Buisit, mukhang tama nga si Imok Mas mabuti pang makulong tayo mapatay dun sa bayan kaysa naman dito tayo matuluyan. Teka, Imok. Ano nga palang ginawa sa'yo ng babae? Nang makita ka namin, hinahalikan ka niya Hindi niya ako hinahalikan. May nilabas siya sa bibig niya May pinalunok siya sa akin. Parang bato. Madulas saka malansa yun. Shit, tangina talaga. Hayop na halimaw na yun. Mukhang tama ang kutob ko Anong kutob, Kanoy? Aswang ang babaeng yun. Siya rin yung asong humabol sa atin. Gusto niyang gawing aswang si Imok. Nagpapatawa ka ba, Kanoy? Aswang? Seryoso ako, Raul. Alam ko mahirap paniwalaan. Pero yun yung naiisip kong paliwanag dyan. Ibig mo sabihin aswang na agad si Imok? Ganun lang yung kabilis? Sinakmal siya tapos napapaso na siya agad sa araw? Hindi ko alam. Hindi naman ako aswang Pero sige nga, paano mo may papaliwanag yan? Buwisit talagang halimaw yun. Anong gagawin natin ngayon? Nasa gitna tayo ng kawalan. Ang layo pa ng lalakaran natin tapos mahihirapan pa tayo sa kalagayan ni Imok. Iiwan niyo na ako. Sige na. Anong iwan? Hindi pwede yan. Hindi ka naman iiwan dito. Sa kapatiran, walang duwag. Walang nang iwan sa ere. Oo nga, Imok. Di ka namin iiwan dito. Magpahinga ka muna dyan. Mag-ipon ka ng lakas. Lumipas sa mga oras. Wala na talaga kaming maisip na paraan ni Raul. Nag-alala kami lalo kasi tuloy-tuloy na ang panghihina ni Imok. Napakataas na ng lagnat niya at sobrang panginginig. Tuloy-tuloy din ang pagtulo ng malapot na itim na laway mula sa bibig niya. Parang gluto kung titignan. Papanoorin lang ba natin siyang ganyan? Anong gagawin natin, Kanoy? Nakakainis na. Wala pa rin talaga akong maisip na paraan. Kung totoo na hinawaan siya para maging aswang, delikado rin tayo. Paanong delikado? Kanina nga, di ba? Kakapasa lang sa kanya nung sinasabi niyang parang bato na madulas. Pero napaso siya kagad sa araw. Paano pa kaya mamayang gabi pag nawala na yung araw? Ibig mong sabihin, magiging damuhal ng aso din siya? Hindi ako sigurado. Pero paano pag ganun lang nangyari? E di iwan na natin si Imok dito. Kanoy naman, simula batas hanggang dikit na natin yan. Hindi ko sinasabing iwan na lang natin dito. Talian na lang natin siya. Maghanap tayo ng baging. O sige, kesa wala naman tayong gawin. Naghanap kami ng makapal na baging at itinali namin ang mga kamay at katawan ni Imok para kung sakaling maging aswang man siya mamaya, hindi niya kami magagawang saktan. Sorry, Imok. Kailangan namin gawin to. Iiwan niyo na kasi ako. Sige na.
tigas naman ang ulo mo oh. Oo, barumbado kami pero hindi kami nangiiwan ng kaibigan. Oo nga, mamayang gabi, kapag hindi ka na napapaso sa araw, uuwi na tayo. Hahanap tayo ng makakagamot sa'yo sa bayan. Kaya huwag kang mag-alala. Bawat pag-usad ng oras ay mas lalo kaming kinakabahan sa pwedeng mangyari. Hindi na nga namin naisip ang gutom sa tindi ng problema. Hanggang sa unti-unti na ngang lumubog ang araw. Palubog na yung araw. Malapit nang gumabi. Siguro naman pwede na tayo maglakad. Hindi na siguro masasaktan si Imok sa araw. Sige, samantalay na natin to. Baka pag gumabi pa, lalo tayong mahirapan kay Imok. Inalalaya namin si Imok makatayo. Kahit nakatali ang katawan at kamay niya, malaya naman ang mga paa niya. Kaya nakakahakbang siya paunti-unti. Hindi ko na kaya. Iwan niyo na ako rito. Baka bumalik pa yung halimaw na yun. Hindi kami natatakot sa halimaw na yun, no? Ikaw ang iniisip namin. Hindi ka namin iiwan dito. Iba nang nararamdaman ko sa sarili ko. Mukhang tama si Kanoy. Hindi ko na... Imok, ano nangyayari sa'yo? Utang ina. Yung itinali natin sa kanya nawawarak niya, Kanoy. Nagulat kami sa pagbabago ni Imok. Namimilipit siya, umuungol ng malakas, at lalo pang naglaway. Unti-unting kumulubot ang balat niya. Humaba rin at tumala sa mga ngipin at kuko niya. At ang mga mata niya, naging kulay pula. Kamukha niya yung asong kumagat sa kanya. Utsa Raul, anong gagawin natin? Teka, Imok, ayos ka pa ba? Nakikilala mo pa naman kami, di ba? Eto na yun. Nagiging aswang ng tropa natin. Nagiging aswang na si Imok. Imok, huwag ka naman ganyan, no? Naalala mo pa naman kami, di ba? Imok! Raul, takbo na! Hindi na si Imok yan! Wala na tayong magagawa dyan! Sinugod ni Imok si Raul. Buti nahila ko siya kagad palayo. Tumakbo kami pabalik sa dinaanan namin kanina. Kaya hindi kami masyadong nahirapang lumusot. Binaliwala namin ang matinding pagod. Ang isang oras na pagsuong namin sa damuhan kanina, nakuha namin takbuhin ng kalahating oras lang. Pinagpasalamat ko na lang na siguro kasi bago pa siyang aswang o masakit pa ang sugat niya. Pagkain! 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 Puwisit talaga! Dapat pala nakinig tayo sa babalaan ng babae kanina eh! Dapat umalis na tayo habang may araw pa! Wala na tayong oras para dyan sa pagsisisi mo, Raul. Alam ko kasalanan natin to, pero ang dapat nating isipin ngayon ay makatakas. Babalik ba tayo sa tulay? Oo, yun lang naman ang daan eh. Kaya bilisan na natin. Yan ang napapala ng mga hangal na katulad nyo. Yung babae kanina! Binalaan ko na kayo. Diba? Hindi kayo nakinig. Kaya ngayon, magdusa kayo. Sinabi ko na nga ba eh, aswang ang babaeng yan. Nasaan ang tapang nyo? Palakpan nyo kung pagsamantalahang mga inutil kayo? Ngayon, dyan nyo ilabas ang tapang nyo! Maawa ka sa amin. Patawarin mo na kami. Hayaan mo na kaming makalayo pa rito. Hindi na kami manggugulo pa sa'yo. Huli na! Hindi na nga kayo nakinig sa akin. Binastos nyo pa ako? Kaya sige, kainin mo ang mga kaibigan mo. Ubusin mo hanggang sa wala nang matira. Mga halang na rin naman ang kaluluwa nyo! Pagkain! Huwag ka na magmakaawa, Kanoy! Kayo na yung ilog, oh! Makakatawid na tayo! Shit! Hindi! Yung tulay! Putol na yung tulay, Raul! Ano? Puta! Hindi pwede ito! Anong gagawin natin, Kanoy? Malapit na si Imo! Maaabutan niya na tayo rito! Hindi na kayo makakatakas pa rito. Wala na kayong kawala. Dito na kayo mamamatay! Wala na tayong mapagpipilian pa. Tumalo na tayo sa ilog. Delikado pero yun na lang ang pwede natin gawin ngayon. Mukhang ganun na nga. Bilisan na natin bago pa tayo mabugtan ni Imo. Tumakbo kami palapit sa putol na tulay. Tumingin ako pababa sa ilog. Nakita ko maraming bato at malakas ang agos ng tubig doon. Delikado kung tatalon nga kami. Isang maling bagsak lang namin. Tiyak na basag ang bungo namin. Pero dalawa lang ang pagpipilian namin. Ang mamatay kaming nilalapa ni Imok o ang magbakasakali sa pagtalon sa ilog. Ano na, Kanoy? Palapit na si Imo! Bahala na! Tumalon na tayo! Ngayon na! Hindi! Nakalundag ako papunta sa ilog, pero hindi kasama si Raul. Agad ako natangay ng tubig, pero nagawa ko pang lumingon sa pinanggalingan ko. Dito'y kitang-kita ko kung paano sinakmal ni Imok sa leeg si Raul. Ito na lang ang huling nakita ko bago ako napunta sa ilalim ng tubig. At tuluyan na nga akong tinangay ng agos palayo. Nabangga ako sa malalaking bato hanggang sa nawalan ako ng malay. Nang magising ako, ay nasa isang barangay clinic na ako. May mga pulis na nakabantay sa akin. Hinahanap ng mga pulis si Imok at Raul.
Pero hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Hinayaan naman nila ako makapagpahinga muna bago nila ako muling tinanong. Hindi ko pwedeng sabihin ang totoong nangyari dahil alam kong hindi sila maniniwala, lalo na sa record ko. Baka lumala pa ang kaso ko kapag pinag-isipan nila ako nag-aadik. Pinalabas ko na lang na naputol ang tulay nang tumawid kami at nahulog kami sa ilog. At pagkatapos ay nagkahiwa-hiwalay. Nagkaroon ng search operation pero walang bangkay na nakita. Pati nga yung aswang na babae, wala. Hindi ko nga rin alam kung buhay pa si Imok bilang aswang o kung pinatay na rin siya ng babaeng yon. Nang nasa kulungan na ako, ay dito na ako nagtanong-tanong tungkol sa bahaging yun ng gubat. Dito'y may nakausap akong isang matandang preso. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari sa amin ng mga tropa ko. Isagang aswang ang nakita nyo. Isang bangkilan. Magandang babae kapag nag-anyong tao. Pero kaya niya rin mag-anyong malaking aso o baboy ramo. Matagal na yun doon. Bata pa lang ako nandun na yung babaeng yon. Kaya nga di talaga pinupuntahan ng mga tao yung bahaging yun ng gubat eh. Hindi ko lang maintindihan. Kung aswang talaga siya, bakit po hindi niya kami kinain? Pinaglaruan lang niya kami. Eh di ba po, tao ang gustong kainin ng mga aswang? Base sa kwento ng mga matatanda, ang babaeng aswang na yun ay minsan lang kumain ng tao. Panay mga hayop sa gubat ang hapunan niya. Hindi naman kasi siyang masamang nilalang eh. Ang totoo nga niyan, minsan nga'y tinutulungan niya ang mga taong naliligaw doon. Pinapakain niya ng prutas at tinutulungang makabalik sa bayan. Maliban na lang kung alam niyang masama kang tao, talagang paglalaruan ka niya. Kaya pala talagang gusto lang niya kaming umalis nung una. Sana pala nakinig kami sa kanya. Masakit sa akin ang nangyari sa mga kaibigan ko. Sa takot na balikan kami ng pamilya at tropa na napatay namin, mas lalo pa kaming napahamak. Kung alam lang sana namin na ganun ang mangyayari, sana sumuko na lang kami. Oo, at mahirap nga ang buhay sa bilibid, pero sana buhay pa rin sila. Magkakasama rin sana kaming lumaya. 30 years ako nakulong. Nang lumaya na ako, ay inayos ko na ang buhay ko. Mahirap pero naghanap ako ng malinis na trabaho. Sinumpa ko sa sarili ko na hindi na ako manggugulo o mananakit ng kahit sinong tao. Mas gusto ko na mamuhay na mapayapa kaysa naman magkamali ulit at may halimaw na namang magbibigay ng leksyon sa akin. Kaya sa inyong mga nakasaksi ng kwento namin, lalo na sa mga kabataang mainit pa ang dugo at iniisip na hawak nila ang mundo, sana maging babalasin niyo ang karanasan namin. Minsan, ang tunay na halimaw ay hindi yung mga nagtatago sa dilim ng gubat o yung mga tinutubuan ng matatalas sa pangil. Madalas, ang halimaw ay nasa loob mismo natin. Ang galit, ang yabang, at ang kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng ibang tao. Naging halimaw muna kami bago kami harapin ng tunay na halimaw. Nawalan ako ng kalayaan ng 3 dekada. Nawalan ako ng 2 kababata. Napakabigat na kapalit para sa isang gabi na padalos-dalos ng desisyon. Pero kung may ituturo man sa inyo ang isang tulad kong dating patapon ng buhay, ay ito yon. Hanggat humihinga ka, hindi pa huli ang lahat para magbago. Kung nasa madilim na bahagi ka ng buhay mo ngayon at pakaramdam mo'y naliligaw ka, huwag mo nang hintayin may dumating pang sitwasyon na magtuturo sa'yo ng pinakamalagim na leksyon bago ka matauhan. Umatras ka na sa gulo. Piliin mong bumalik sa liwanag. Piliin mong maging mabuting tao araw-araw, kahit gaano pa to kahirap. Dahil sa huli, ang pinakamalaking tagumpay mo ay hindi ang pagiging siga o kinatatakutan, kundi ang kalayaang matulog ng mahimbing sa gabi nang walang pinagtataguan at walang iniiwasang konsensya. Ako si Kanoy, ang tropa nyo. Maraming salamat sa pagpili sa karanasan ko.